Ang makakatanggap ng social pension ay yung walang-wala. Indigents. The indigents. So 500 yan for the indigents. Okay. For the previous year, Okay. and in 2022, yung 11916 ay pumasa, ang 500 ginagawang 1,000. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Bakit daw minsan hindi sila nakakatanggap ng stipend? Again, hindi pa kay kay Attorney Frank, sa ibang opisina pa yan. Why is it delayed? Well, okay. Now, having said that one should be healthy and productive, yung being healthy must be cultivated not just by government, not just by families, not just by communities, but everyone. Ngayon, Okay. kailangan pag-usapan ng benepisyo. Yung 500 pesos to Yung delay na. So, ang batas 9994 and 11916 is saying that ang makakatanggap ng social pension ay yung walang-wala. Indigents. The indigents. So 500 yan for the indigents. Okay. For the previous year, Okay. and in 2022, yung 11916 ay pumasa, ang 500 ginagawang 1,000. Okay. Yung batas na yan, nagka-IRR, and the IRR was published last March 6 of this year and is effective March 21. Okay. So kung tutuusin natin, yung 1,000 ay dapat retroactive by April Okay. of this year. Of this year. Ngunit, medyo hirap ang pamahalaan dahil hindi nga na-prepare masyado. And so, DBM is assuring us that what is certain and definite is by next year, January, 1,000 na talaga yan para sa indigent senior citizens. So, etong retroactive ay we are still praying to high heavens. Sana makahanap ang ating pamahalaan ng dagdag na maybe about 20 billion na lang kasi effective April or even 18 billion para mabibigyan yung mga senior citizens na dapat mag-benefit because the law is already effective. Okay, Attorney Frank, ang inaano mo is the delay of the 1,000, no? Opo. So sabi mo, so April, we're working on that. May mga konti kaming ayusin dyan, pero definitely by January of next year, okay na yan. Opo. Ang tanong ko, Attorney Frank, is yung ibang mga kakausap kong senior citizens, ang sinasabi nila, no, let's say 2 years ago, a year ago, sabi nila, bago nila makuha yung allowance ng 500 pesos pa lang Per month. inaabot ng 3 months, 4 months, 5 months. Actually, this is now where technology can help. Yes. Kasi, siyempre, kinakausap din natin yung nagpi-pay out. At ang sinasabi nila, matrabaho itong payout. At gusto nilang mag-compute hindi based on the monthly, but 6 months. So, 2 beses lang ang distribution sa Mike. Tama. Ako naman, being a mestizo, alam mo bakit mestizo ako? Bakit? Kasi nag-umpisa ako sa typewriter eh. Tapos nagiging computer. So, I am now realizing na kaya naman ito on a monthly basis. Kung may card lang at kung may... Ito na, technology. Yes. At kung dadaan ito, hindi lang sa bank, maybe Land Bank and DBP can help each other. Yeah. At yung last mile, may mga Paymaya, Exactly. Lulier, May etc. payment platform na tayo I'm hoping, and I think, in fairness to Secretary Rex, Yes. he is also trying to do a quick solution medyo nito. din yan, mateke forward din. look, forward looking si Secretary Rex. So hopefully, with the data available, yung issue na lang is, alam mo, Sec Mike, may mga nag-aantay pa rin. Nasasabing, sana kami rin. Medyo magulo itong usapin. Doon muna tayo sa delivery nung 500. So yung palang dati, ang nangyari po kasi, from the DBM, pupunta kay DSWD. Opo. Si DSWD, ida-download sa mga munisipyo, sa mga syudad.
Ngayon, tama ba? Nag-change yan. At first, i-download sa munisipyo at syudad. Oo. Tapos lumabas ang issue na, oy, bakit yung retiree may tinatanggap pa rin? So, nag-backtrack si DSWD a bit. Of course, that was the previous administration. Yes. At nagsabing, pag-aralan nga natin, pati nga pala may tinatanggap na SSS sa GSIS, binibigyan pa rin. Dapat yung walang-wala talaga. Okay. So, nag-purging sila ng list, may bagong listahanan, and then, yan, binibigay uli. And Pero then, sa munisipyo at syudad pa rin. lately with SecRex, yes. Yes. Now, SecRex has learned to trust once again, Yes. pero hindi syudad at munisipyo. Yes. Probinsya ang kanya. Okay. Then, simplified siya dahil, Yes. ano lang No, for example, Metro Manila, sa mga syudad. sa mga syudad, tama. Okay. Tama. Oo. So, ganun pala yung nangyayari, no? Of course. So, ngayon, ang gagawin na natin, including sa NCSE. oo. NCSC, talagang upgrade na. Para dapat. diretso na talaga. Oo, dapat. Tapos, makita na talaga yung kung saan pupunta yung pera. No? In fact, kung may card ka, pwede mong isali yan sa cellphone. Oh, tama. Kasi may QR code na. Oo. Kung magku-QR code ka, di ba? Oo. Sa QR code mo, kung Yes. i-scan yan, Oo. hindi na kailangan magdala ng booklet Oo. at ID Oo. at reseta. Oo. Pwedeng sa isang cellphone na lang. Oo. So, ito ay pinag-aralan maigi. And I hope that SecRex and I can also help Of course, on this. Kasi of course. Oo. wala akong pundo eh. Oo. Tsaka appeal din siguro natin sa mga mayors, governors, and everyone else. Kasi mas mapapadali lahat ang trabaho. I understand. Naintindihan ko rin naman yung mga nasa baba, sabihin nila, yung mga tao doon, syempre pag indigent, walang ang cellphone, walang ganito. But we can think of ways, no? Yes. Na pwede ito ma-download. Yeah. For example, sa barangay, pwedeng nakalista na doon sa kanya, download sa barangay, diretso sa... But there are certain ways na gamitin natin ang teknolohiya para mapabilis yung tanggap ng benepisyo ng At ating least mga senior citizen. kung may payout, iilan na lang. Sabihin natin, of the 100%, kung may technical help ka, technological help ka of 80%, course, di oo. 20 na lang ang tatrabahuin mo. Tama. So, itong sa 9 million sa datos natin sa ngayon, no? Sa senior citizens, 4 na million ang indigents. Sa 9 million in 2020, yan yung PSA. PSA, yes. More than 9 million 9.2 or 9.5. Yes. Now, ang 4 million 80,000 ang binibigyan ng DSWD sa ngayon. Okay. Pero may ilang senior citizens na nag-aantay, ang pangalan nila ay wait list. Okay. So, we are trying to help resolve this as well. Yes. And I think an online registration system sa ating bansa can help a lot because we will be able to validate easily if NCSC will have the primary data and the secondary data coming from the municipalities and provinces will be compared vis-a-vis the primary Tama. data. Because you mentioned, Tony Frank, kanina, nagkaroon ng gulo. Some of the retirees are also senior citizen beneficiaries. Tama? Na nagmi-mix up. Baka mamaya may 4-piece pa. Yung 4-piece Wow. natin. Di ba? You're talking of ilang milyon yan? Hindi ko I think alam. ang 4-piece natin is about, again, another 4 to 5 million. So, kaya talagang kailangan ayusin kasi kung magbibigay tayo ng 1,000 per senior citizen, tapos naiwan na naman yung mga dapat makatanggap, tapos ang laki na ng ila-allocate Ang natin. 4 piece, 5,000 ha? Oh, yeah. Tama. Oo. So, kailangan talagang medyo technological support. Data-based talaga decisions ito. Yes, para maiayos natin. So, yun yung unang problema. So, ito sinagot na ni Attorney Frank. Ang sabi niya kanina, hintay na po natin by, of course, merong inaayos sila dun sa mga 1,000 for April. But for January, sigurado na yung 1,000. Now, ang sagot niya dun sa 500 pesos na monthly dapat tanggapin or yung 1,000 na tatanggapin in the future, talagang technology. And I agree with him, 1,000%. Hindi lang trabaho nila, Attorney Frank, yun. Trabaho nating lahat. Whole Including government the talaga. community, the barangay, the senior citizens nandun para mabuo natin lahat ng datos at lalo maging episyente Opo. ang serbisyo natin sa senior citizen. Itong 1,000 na to, no, I'm just looking at the data.
Attorney Frank, medyo malaki-laki ang allocation ng gobyerno. Abutin ng 50B. Yeah, 50 billion. 50 billion. 50 billion po. Pagkatapos meron kang PhilHealth, 43 3. billion. Oh, 93 na. Oo, 93 na. Eh, pagka may sakit pa, tulong-tulong, mas Yes. malaki pa yun. Oo. Oo. Of all the senior citizens, yung mga mandate ng sa senior citizens, ano yung pinaka-nahirapan kang implement? Well, so far kasi, si DSWD pa Yes. sa pension. Oo. Si PhilHealth at si DOH. So right now, we are integrating. So this October, Senior Citizens Week, October 1 to 7. Oo. So we are actually trying to encourage all the senior citizens, let's raise our issues at let's celebrate. Kasi bihira lang dumarating sa edad na ito. Yes. Kaya kailangan magsimba, magsumba, magsaya. Di ba? Alam nyo, yung sinasabi ni Attorney Rex na mag-register tayo, ayusin natin digitally, ginagawa na nila eh. Merong registration ang National Commission on Senior Citizens. Opo. Ilan na po ngayon ang nag-register? Well, as of today, 2.7 million. Million. And may marami pang papel na binigay sa amin, kaya kailangan protektahan, Okay. kailangan susian kasi ano yan, private data yan. Hindi yan Yes, pwedeng yes. Oo. ibigay kahit kanino. Yes. So, ang estimate namin by December, pag may 9 million kami, bastante na po. Oo, bastante na. But at 9 million, ang tanong ko lang, kasi budget hearing ngayon eh. Opo. Nagsasabi kang technology. Oo. So, kailangan mo ng mga computer, kailangan mo ng upgrade, kailangan mo paayos yung system mo. Actually, may mga volunteers eh. Good. Alam mo bang paano natin na-organize Volunteer sa'yo. Oo, Pero sa budget mo, NCSA. magkano ngayon? Yung first year namin is 25 million. Oh, okay. Di, akala namin maliit. Eh, wala kaming back. Oo. Wala kaming PSB. Yes. Hindi namin magasto. Oh, para lang ho, alam nyo, yung back, yung Video Awards Committee. Kasi bagong tayo po siya eh. Opo. Ang opisina niya, so wala ho siyang, wala kang Opo. structure, wala lahat. Yung PSB is the Personnel Selection Board. Selection Board. Opo. So, okay, 25 million, wala kang back, wala kang PSB. Oo, so nag-increase siya last year. Ngayong taon na ito, may back na ako, may PSB na ako, Okay. may regional na ako. So we have to do a catch-up plan. And syempre, itong lahat will go into rental, into fuel and oil, into Yes, everything. yes. And we have 6 commissioners together with the chairperson. Itong 6 may geographical area to. Dalawa sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao. So, maraming trabaho na maipakita. Alam mo, Tornex, sa atin po mga kasama sa Kongreso, dapat bigyan ng budget for digitalization ng ano. I hope, but sana andito si Congressman Marcoleta Oo, at si Congressman masasabi, Ace. tawagan natin. Oo, yung dalawa, makatulong sila because I think those are, habang inahabol mo yung organization mo, yung mga steps to digitalize your office, importante na Yeah. as of now. We are doing it. Yes. In fact, because may back na tayo, nahanap na tayong magbili na ng computers, Yes. but hindi po computer lang, kailangan server. Tama, oo. Because buong bansa kailangan magdala ng input. So, I think within this year, partially ma-answer, and I'm happy na si DICT din gustong tumulong. So, Okay. so Thank may you, ano na Secretary Ivan. Uy, oo. oo. So, So, ano yung sabi mo, maraming nagbo-volunteer. So, Secretary Ivan yung isa. Sino ba yung... Yung mga estudyante, Okay. binigyan ko ng assignment ang isang OJT. Anong gagawin nyo? Sabi niya, sir, one of the best ID method and database method is Estonia. Sige nga. So, mayroon akong... Okay. So, alam mo, a lot of students are really willing Yes, to yes. help the senior citizens. Yes. At least man lang mabayaran nila yung senior citizens sa Of course. pag-ibig nila Oo. at they No, because- care. No, but I would think, yung sinasabi mong server, I would think it would take a higher yung level ng digitalization. Opo. Di ba? Para sa iyo. And Yeah. sana talagang mabigyan ng budget at matulungan ng ang National Commission on Senior Citizens. Kasi, ito na-imagine ko lang meron kang listahan. Minomonitor mo ang lahat ng stipends ng mga senior citizens, di ba? Kamusta ba ang support sa ng mga local governments? Okay naman. Okay naman to a certain degree. Ang problema lang is there are ilang thousands, di ba? Yes. Kasi municipalities, Municipality. cities,
So, iikot ka niyan. Yes. And it takes time. No? Alam mo ba, we were created during the time of COVID. Oo nga, 2020. Oh, so Naku, hindi ako napakahirap talaga pala. Hindi ako makasakay ng eroplano. Kasi eroplano is a confined space. Kung may magkakasakit dyan, mahahawa lahat. So, I had to take land travel. Alam mo, sorry to, you mentioned that, si Congressman Datol, kasamahan ko. And happened during COVID. Alam mo yan siya, this person, emulate the kind of service. Ikot ng ikot, tawag ng tawag yan kung kani-kanino sa amin. Bigyan mo naman akong alcohol, bigyan mo naman akong face mask, bigyan akong senior citizen. Eventually, siya nagkasakit. So, 2020, that time, nung inabot ka, so, ang hirap pa rin talaga. Yeah. He left us August 10. Yes. Ako, I was appointed September. Yes. So, I really was hoping na makausap ko siya. But the works that he left, a 2-page law really meant a lot. It's really, talagang magandang batas eh. So talaga namang, okay, yung nangyari pa sa Attorney Frank, challenging talaga, no? Yes. So 2020, so, when I was talking about digitalization, kasi nakikita ko ng you're talking of the local governments. Nagko-coordinate ka with yung benefits nila. Tapos meron kang PhilHealth. Para dun sa mga benefits naman nila. Tapos tinitingnan mo employment. Employment, di ba? Yung kung meron DepEd, meron ka pang scholarship. Tapos diba? DTI for the benefits. DTI for the benefits. May online purchase. Tama. So kailangan nang i-consolidate na rin. So, and then Sec Mike, ang 5% ng groceries was pegged at 1,300 in 2010. Okay. In 2010, ang 1,300 ay isang sakong bigas. Okay. Yung 1,300, 4 times in 1 month yan. So, 4 na 1,300 ngayon. Okay. Ngayon, ang 1,300, kalahating sakong bigas na lang. Yes. So, we have to review. Yes. Kailangan mag-periodic review tayo because if we will be able to suggest to our congressmen and our government as a whole, let's really support the benefit system. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!